So ngayon ay kakatapos na natin magbigay nitong feeds. Itong ating pinapakain sa umaga. Ang diskarte na ginagawa natin dito sa pagbibigay ng feeds ay through wet feeding. Isang timba yung binibigay natin na wet feeding. So dito sa apat na ulo ng ating mga alagang bower na kambing ay isang puno doon sa isang timba. Yun yung ating ginagawa. Ngayon ay yan, hintay lang natin maubos itong kanilang kinakain, itong wet feeding, itong feeds na binigay natin. Pagkatapos nun ay magbibigay naman tayo ng silage dito sa ating mga alagang kambing. Yan o. At gustong gusto talaga nila itong feeds na merong tubig. Tapos naglalagay din tayo ng Vitamin Pro ng Battle Cup. So yun yung vitamins na binibigay natin dito sa ating mga alaga. Vitamin Pro powder. At kitang-kita nyo naman yung katawan ng ating mga alaga. Ito yung ating painted dappled. Yan, paganda na kanyang katawan. Ito rin. At paano, nakaka-recover na itong ating red bower na to. At itong ating traditional. Ito yung kanyang anak. Itong blackhead bower. Mini-make sure lang talaga natin na itong ating mga alaga dito tuwing umaga ay makakain sila ng feeds. Dahil ito na rin kasi yung kailang nakasanayan na tuwing umaga, yun yung binibigay natin. Hintayin lang natin yan maubos dahil magbibigay naman tayo ng kumpay sa kanila. So ganito lang ginagawa natin tuwing hapon. Pag naubos yung kanilang pakainan, pagkalagyan natin ng kumpay dito at naubos na, kailangan natin mag-refill uli. Yun yung madaling diskarte na naisip ko na mas mapaalawan yung trabaho natin dito sa ating mga alagang kambing. At yung ating giniling na napier, nakahanda na yan. Bibigyan na lang natin ngayon. At the same time, meron din tayong silage na ibibigay dito sa ating mga alagang kambing. Pwede na natin pagsamahan yung giniling na napier at yung silage. Pero depende pa rin naman po sa inyo yun. Kung wala kayong silage, di kahit yung mga dahon-dahon na available dyan sa inyong lugar. Kasi dito sa amin, limited lang yung space na meron ako. Nakikigamit lang din tayo ng lupa para dito sa ating mga alagang native na kambing at saka dito sa ating mga alagang tupa. Kaya wala tayong choice kundi mag cut and carry o magkumpay dito sa ating mga alagang kambing. So, yun na rin yung sinasuggest ko para dun sa mga goat racer din na limited lang yung space katulad ko. Kailangan pa rin natin dumiskarte at pwede pa rin naman tayo mag-alaga ng kambing kahit sa limited space na meron tayo o kahit maliit lang yung lupa natin. Basta masipag lang tayo sa pagkukumpay o yung cut and carry. So ngayon ay papalabasin na natin ito ating mga alaga dahil tumatanghali na. Ito lang yung kanilang pintuan dyan, no? Tanggalin lang muna natin itong mga kawayan dito. Ito yung parangan na tatalian natin ng ating mga alagang kambing. Pinagpapastulan natin. Yan. At halos kalibo na rin yung lupa dito. I mean yung damo. Kakunti na lang din yung talaga kanilang makakain. Dito naman sa taas, hindi din kasi atin to. Ito ay lupain ng aking tita. Kaya nakikipastol-pastol lang din tayo dito. Yan, tanggalin muna natin itong pinakatali para mailabas natin ito ating mga alaga dito sa loob. Paikot-ikot na rin sila dito. Yung iba nakahiga. Para makakain na sila. So ang oras ngayon ay alas 10. Sabi ko nga sa inyo, 10 before 10 or 10 magpapalabas na tayo o kailangan natin mapakain, mapastol yung ating mga alaga o mapagbigay ng kumpay sa kanila. Dahil ang sekreto para tumaba, lumusog ang inyong mga alaga ay consistent kayo sa pagpapakain o sa pagpapalabas ng inyong mga alaga. Ngayon ay magbibigay na tayo nitong ating ginawang napier silage. Yan, dito natin to nilagay sa drum. Kahapon nakapagsimula na tayo mag asim, may alak.
Kahapon nakapagsimula na tayo magbigay nito. At ngayon ay magbibigay ulit tayo ito sa ating mga alaga. Ito na pagkaka-silage natin dito. Yan. So ito itsura ng ating silage na napier. Itong isang drum na ito ay nasa 170 liters. Good for, itong ganito karami, good for 1 week na ito. Para sa ating mga alagang bower na kambing. Good for 1 week na to. At pwede ito tumagal, kapag nabuksan nyo na, pwede tumagal ng halos 1 linggo din. Kaya dapat within 1 week, makonsume na lahat ito ng inyong mga alaga. Yung isang drum. Pero sa mga malaking kambingan, syempre, baka ilang araw lang to, 2 araw, 1 araw. Pero sa atin, yung mga bower na kambing lang naman natin yung binibigyan natin, possible tumagal to ng mga 1 linggo. Para doon sa ating 4 na, hindi yung pala 4. Kasama yung anak, 7. Ito na bower. Pero yung mga anak naman, pinapakawalan natin sila. Nakakain sila dito sa paligid. Kaya walang problema. Ilang ating mga inahin na nakatali sa kulungan. Ilang yung ating bibigyan itong silage. Itong ginawa nating napier silage ay mga native na napier lang mang ito na nakita natin sa tabing kalsada at ginawa nating silage. Yung iba, ang ginagawa nila is yung patsyong napier. Pero dahil wala pa tayong mga bata pa yung mga tanim nating patsyong napier, so dito sa amin lugar, maraming mga native na napier. So yun yung ating ginawang silage. Hindi lang naman napier yung pwede nyo i-silage, no? Kung meron kayong mga tanim na mais, yun, pwede nyo rin yung gawing silage. O kaya naman, may nabasa din ako na research, pwede rin i-silage yung dahon ng saging. Yung iba nagsasilage yung dahon ng saging, pero ako hindi ko pa na-try na mag-silage ng saging, dahon ng saging. Dahil ang dahon ng saging, yung palapa ng saging ay medyo basa. Siyempre, iniwasan natin yung masyadong moist dahil pwede yung pagsimulan din ng pagkasira ng ating sinasilage. So ngayon, ipapakalang natin itong ating silage napier dito sa ating mga alagang kambing. Asim. Maasim siya na mabango. Hindi yung maasim na bulok. Kaya for sure kakainin niya natin mga alaga. Ano, gustong-gusto ng ating mga alaga. Ito nga sabi ko sa inyo kahapon, itong ating mga alaga dito ay sanay na sa pagkain nitong silage na napier. Medyo moist lang talaga yung ating silage, no? Siguro dahil bata pa yung ating na silage o nakuhang napier, kaya medyo moist siya ng konti. Pero dapat talaga tuyo yan yung ating silage para hindi siya agad masira, amagin. Bale, ang gagawin naman natin ngayon ay magpapastol tayo nitong ating mga alagang tupa at ito ating mga alagang native na kambing. Titingnan lang natin sila para hindi sila makalayo at makaabot dito sa kabilang bakod, dito sa ibang may-ari ng lupa. Dahil syempre, baka mapabarangay tayo, ayun natin ng ganun. Kaya sasamaan yung ating mga alaga dito. Napakawalan ko na sila at andito ngayon sila sa parangan. Kumakain na sila. Maging yung ating mga alagang tupa andito rin. Titingnan lang natin na hindi sila makalayo ng sobrang layo. Pero itong lugar naman na ito, kakalinis lang nung kamakailan
At hindi naman ganun wala nang mga masisirang tanim. Pero syempre kailangan pa natin bantayan. Ngayon andito yung ating mga alagang native na kambing. Ayan yung iba. Tapos nasa baba naman yung ating mga alagang tupa. Ayan, nandiyan sa baba yung ating mga alagang tupa. Kaya papanoorin natin sila na hindi sila makaliban dun sa kabila. Yan yung ating mga yung ating mga kambing nandun sa dulo. So malapit na sila dun sa kabila. Kaya kailangan natin silang antabayanan na hindi sila makalayo ng sobrang layo-layo dahil tayo din yung mahihirapan. Ang gagawin natin ngayon ay 2 oras lang natin sila papastulin. Tapos pag namin tanghali, papasukin na natin sila dito ulit sa kanilang kulungan. Tapos mamaya na ulit mga alas 3 o alas 4 ng hapon natin sila papalabasin. Ngayon ay andito na ako sa taas. Bale yung kambingan natin nandun. Medyo nakalaylay na rin yung ating mga alagang kambing dito. At dito na sa taas. Yung mga ilan natin mga alaga dito na mga kambing. Yung ating mga alagang tupa, hindi sila lumalayo. Nandun lang sila. Yung ating mga alagang tupa. Pero itong ating mga alagang kambing, ayan, layo na nang abot. Bakanting lote to. Ayan, wala naman masyado nakatanim. Kaya nakakain-kain dito yung ating mga alagang kambing. Pero yung kabilang lupa na yan, yung may bahay, iba na rin nagmamayari niyan. Pero dito wala naman masyadong masisirang mga tanim. Kaya dito kumakain yung ating mga alaga. Dito natin pinapastol. Mga 1 oras na lang papapasukin na rin natin ito. Hintay lang natin na tumanghalin ng konti pa. Pabusugin muna natin ng konti yung ating mga alaga, tapos papasukin na rin natin. Kaya yan, medyo pinagpapawisan tayo dito sa pagbabantay nitong ating mga alagang kambing. At siguro dito ko na rin muna tatapusin itong ating vlog na ito. At sa mga susunod na vlog naman ay pag-usapan naman natin yung tungkol sa mga vitamins, mga antibiotic na binibigay natin dito sa ating mga alaga. Paano natin sila maingatan, lalo na kapag nagkaroon sila ng sakit, paano natin sila gagamutin. Tuturo ko rin sa inyo kung paano yung pagbibigay ng dosage ng gamot. Abangan nyo sa next vlog natin. Sana patuloy nyo palang suportahan. Paki-like and share and subscribe na rin itong vlog natin. At paki-follow na rin po pala ako sa aking Facebook page, Angelo One Adventure, at sa aking TikTok account. Kaya yan, at maraming salamat sa inyong pagsama. Hanggang sa muli. This is your Millennial Farmer, Angelo One Adventure. At hanggang sa muli. Paalam.